Magandang hapon po. Sinalakay ng NBI ang isang kumpanya sa Pasay na nagpapatakbo umano ng iligal na online lending business. Arestado ang babaeng Chinese national na itinturong boss ng kumpanya. Nakatutok si John Consulta. NBI, walang hawak sa PC ha. Sub-sub sa pag-contact sa kanilang binibiktimang kliyente ang may 30 empleyado ng isang kumpanya nang i-raid ng mga operatiba ng NBI-NCR. Ayon sa NBI, sangkot umano sa mga illegal na online lending ang kumpanya. Arestado ang babaeng Chinese national na umano'y boss ng kumpanya. Ang modus nito, pagbantaan umano ang mga di nakakabayad sa mga umutang sa kanilang online lending app. Mahigit 2 taon ng illegal na nag-ooperate ang 5 di-rehistradong online lending collection company na bukod sa nagbabanta sa text at tawag, ay gumagawa daw ng bagong loan kahit walang inutang ang kanilang mga dating kliyente. Nakabayad na po ako. Tapos bigla po nila ako ulit sinisingil na may utang daw ako. Kapag tinanggap mo yung application ng kanilang kumpanya, ay automatic na mahihigop nito ang lahat ng contact numbers sa cellphone mo. Sa bagay ito naman, makikita natin dito ang ilan sa mga script na ginagamit sa pananakot sa kanilang mga kliyente. At depende kung gaano katagal yung iyong pagkakautang, ay palala ng palala yung mga mensaheng matatanggap mo sa iyong mga cellphone. Tinatawagan po yung mga contact reference na binigay ko. Ipopost po yung mukha niya sa mga kaibigan nila, iba-blast? Yes po. Nagpapanggap po na mga government officials po na nangyari po, NBI po, mga ganun. Yan po. Yun lang sir po yung mga police. Are you the boss of this company here, this illegal online app? I'm not the boss. No harassment. Yung computers na nasisu ni NBI will be subjected to forensic examination upon the issuance of a cyber warrant. Doon ho makikita ni NBI kung sino-sino ang naging biktima ng mga companies na ito at kung ano ang magnitude ng kanilang operations. Alam naman natin ang mga kababayan natin, karamihan ay kulang sa pera, pero mag-ingat po tayo. Yung mga naging biktima na ito, naka-experience na sila, na tinatakot sila nung napag-utangan nila. Pumunta lamang sila sa aming tanggapan. Kinasuhan na ng reklamong paglabag sa Data Privacy Act, Illegal Access at Cybercrime Law ang naarestong suspect. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Nagbabala ang China na magiging matindian nila ang kanilang tugon sakaling may gawing paglabag ang Pilipinas sa South China Sea. Kasunod yan ang kasunduan ng Pilipinas sa China sa Rotation and Reprovisioning Mission sa Ayungin Shoal. Ayon pa kay Chinese Foreign Minister Wang Yi sa kanilang pulong ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa ASEAN meeting sa Laos, dapat tuparin ng Pilipinas sa mga pangako nito sa ilalim ng kasunduan kaysa umurong at lumikha pa ng anumang komplikasyon. Sa hiwalay na post, sinigundahan ni Manalo ang dapat na pagsunod ng dalawang bansa sa kasunduan. Kahapon nagsagawa ng RORE mission sa BRP Sierra Madre. Kasunod yan, inilabas ng China ang pahayag na ang kasunduan sa pagitan ng China at Pilipinas ay nakabase sa kanila'y 3-point principled position ng China. Nasabihan din umano sila na magkakaroon ng resupply bago ito isagawa kahapon at nakumpirma rin nila on-site na tanging humanitarian living necessities lang ang dala ng barko ng Pilipinas. Ang DFA ikinalungkot ang naging pahayag ng Chinese Foreign Ministry at tinawag na pag-mischaracterize nila sa naging RORE. Dagdag pa ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, hindi humingi at hindi manghihingi ng permiso ang Pilipinas sa China para sa RORE. Wala rin anyang boarding at inspection ng China Coast Guard na nangyari, taliwas sa kanilang sinasabi. Kinikwestiyon ng isang senador kung saan napupunta ang bilyon-bilyon pisong pondo ng gobyerno na ginagamit sa pampagawa ng mga flood control project. Sa kabila kasi ng mga sinasabing proyekto, nalubog pa rin sa baha ang maraming lugar sa bansa sa pananalasa ng habagat at bagyong Karina. At yan ang tinutukan ni Mab Gonzales. Pulo ang mga bahay sa May Kawayan, Bulacan na lubog sa malawakang pagbaha roon dahil sa mga pag-ulang dulot ng bagyong Karina at habagat. May mga sira-sirang bahay. Nakita yan sa aerial inspection kanina ni Senate Public Works Committee Chairman Senador Bong Revilla ng DPWH at MMDA. Umikot din sila sa ibang lugar sa Bulacan, Pampanga at Camanava.
Si Pangulong Bongbong Marcos nauna nang bumisita sa Quezon at Rizal. Sabi ng Pangulo, babalikan ng gobyerno ang ating Comprehensive National Master Plan para ayusin ang drainage systems, magtayo ng flood barriers at paigtingin ang early warning systems. Tanong ni Senate Finance Committee Chair Senador Grace Poe, saan ba napupunta ang bilyong-bilyong pisong pondong inilalaan ng gobyerno sa flood control? Nakakainis na nakakapanggalaiti nga sabi mo na parang ginagawang palanggana na itong Metro Manila at mga ibang parte ng ating bansa. Samantalang napakalaki ng ginagastos ng gobyerno pagdating dito sa mga proyektong flood control di umano. Sa 2024, tumaas pa nga yung budget, nasa 244 billion pesos. Kung yan ay di-divide mo ng 365 days, parang lumalabas na 670 million kada araw ang ginagastos natin sa flood control pa lang ng DPWH. Sa mga pagdinig-aniya ng Senado, nakita nila na yung mga proyektong pag-repair ng dike o irrigation system hindi pa natatapos o kulang-kulang. Hindi rin daw nila makita ang pruweba na totoong nagkaroon ng dredging. Kaya pag tinalakay na ang panukalang 2025 national budget sa Senado, sabi ni Poe, hindi naman to tama sa ating mga kababayan na naantala ang kanilang pamumuhay, trabaho, kaligtasan, dahil sa kapabayaan o dahil siguro sa ginagawang kalokohan ng iba. Kaya hindi na implementa itong programa ng tama. Paliwanag ng DPWH, mahigit 5,000 flood control projects sa buong bansa ang natapos na mula July 2022 hanggang nitong Mayo. Mahigit 5,000 ang ginagawa pa. Sa Metro Manila halimbawa na nasa state of calamity, 656 flood control projects ang natapos na, mahigit 500 pa ang ginagawa. Since nandito po yung economic activity, yung carrying capacity ng Metro Manila, that will only cause flooding. Kailangan nyo ng, pag marami kayong tao, kailangan nyo ng additional power, water supply. Kailangan po nating sabay-sabay na tugunan to. Gumana naman daw ang pumping station sa Metro Manila nung bagyong Karina. Pero una, sinasabi natin yung intensity, yung volume ng water. Ang Manila Observatory ay nakapagtala po ng 329 mm for 12 hours. Kung ikukumpara natin po ito sa Ondoy, ang Ondoy po ay may 450 mm. Handa naman daw ang DPWH magpaliwanag at magbigay ng datos kung mag-iimbestiga ang Kongreso sa malawakang pagbaha. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. May lumubog na isa pang motor tanker sa Mariveles, Bataan at may namataan ng Philippine Coast Guard na tagas. Sa gitna po yan ang pagresolba sa problema kasunod ng paglubog ng MT Terra Nova sa Limay. At nakatutok live si Bon Aquino. Bon. Ivan, naudlot ang inaasahang siphoning o paghigop ng langis mula sa MT Terra Nova ngayong araw. Sa gitna naman ng hamon sa MT Terra Nova, isa na namang motor tanker ang lumubog sa Mariveles, Bataan. Ngayong araw sana sisimula ng siphoning o paghigop sa 1.4 million liters ng industrial fuel mula sa lumubog na MT Terra Nova. Pero ipinagpaliban ito dahil nakitaan ng tagas ang siyam na valve ng tangke, kaya kailangan muna itong iseal. Ando na yung mga barko, lahat ng equipment na kailangan ng Harbor Star naka-preposition na. At alam na rin natin yung position ng barko, hindi lang nila magalaw pa kasi because of the leak. Priority natin na masil muna yung mga valve, yung mga vents na mayroong mga leak. Although yung mga leaks ano lang naman, minor lang. Binigyan ng Philippine Coast Guard ang Harbor Star ng hanggang Lunes para tapusin ang pag-seal para masimula ng siphoning sa Martes. Hirap din daw ang mga diver dahil sa masamang panahon. Sabi ng PCG mula 14-kilometer oil spill, 2 to 3 kilometers na lang ang visible oil spill mula sa pinaglubugan ng MT Terra Nova. Ang grupong Greenpeace nananawagan sa agarang aksyon ng gobyerno, lalo't ayon sa grupo umabot na ang tagas sa coastline ng Hagonoy. Nag-iimbestiga na raw ang PCG. Around 2 to 3 kilometers lang ito. Maaring yung iba nagpuntahan na sa ibang lugar o yung iba ay nag-disperse na because yun na nga, may disperse na tayong ginamit. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources pinag-aaralan pa kung magpapatupad ng fishing ban. We are yet also to gather information from the local government units. Kasi kami po sa BIFA, sa National Office, nandun kami sa support system sa mga LGU. Pero if the local government units would actually deem proper na
magdeklara ng, for example, fishing bans or ako naman na deklarasyon. So, may ano po sila doon, may mandato sila doon. Ang mga barangay sa Limay nagtulong-tulong gumawa ng improvised indigenous oil spill boom gawa sa coconut husk at dayami. Yung mga barangays naman po natin ay mag-start po ng mga agaran tulong. Mauna po syempre food security. Tinitingnan din po yung mga pangkabuhayan. Gaya nga po nasabi ko, yung mga nagtitinda rin. Titingnan din po kung paano po mabibigyan ng tulong. Maaari po konting puhunan habang po may epekto po at nakaban po yung pangingisda po. Ayon sa Portavaga Ship Management Incorporated na may-ari ng MT Terra Nova, nasa bataan at handa na ang tanker na paglilipatan ng langis mula sa lumubog na tanker. Ibinabiyahe na ang mga personnel, machineries at equipment para sa siphoning operation. Sa barangay Cabcabe naman sa Mariveles, lumubog sa dagat ang motor tanker na MTKR Jason Bradley kahapon. Nagsagawa na ng underwater assessment at may nakitang oil sheen at oil leaks kaya naglagay ang PCG ng oil spill boom. Apparently, this vessel did not clear from the Philippine Coast Guard, from the Bataan Coast Guard Station. So hindi pa namin alam kung saan yung details nito, kung ano pang details meron siya. But we'll give you updates as soon as information is available. Ivan, ayon naman kay Malolos Mayor Christian Natividad, may nakita ng langis sa coastal area ng Malolos simula kahapon. I-check naman daw ito ng PCG at hinahanda na rin daw nila yung kanilang mga equipment. Hindi kayat naman ng PCG yung ating mga kababayan na kung may makikitang oil spill ay kaagad i-report sa kanila upang kaagad silang makaresponde. Samantala, ayon sa PCG pa rin ay wala pang nakikitang oil spill doon sa mga coastal area ng Manila, Batangas at Pampanga. Ivan? Maraming salamat, Von Aquino. Mga kapuso, patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang isang low-pressure area. Ulitong namataan 780 kilometers north-northeast ng Katarman, Northern Samar. Ayon sa Pag-asa, hanging habagat ang nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Luzon. Kaya asahan ng maulap na may kalat-kalat na pagulan. Trough ng LPA naman ang nagpapaulan sa Bicol Region, Aurora, Quezon, Northern Samar, Samar at Eastern Samar. Localized thunderstorms naman ang nararanasan ng natitirang bahagi ng bansa, kaya mag-ingat pa rin po sa posibleng flash floods at posibleng pagguho ng lupa. Hindi pa rin natatapos ang kalbaryo sa bagyo at baha. Mas masalimuot pa ang iniwan nitong pinsala sa mga eskwelahang tambak pa rin ang putik bago ang muling pagbubukas ng klase bukas. At yan ang tinutukan live ni Darlene Can. Darlene? Pia, bukas simula na ng klase sa halos lahat ng mga paaralan sa buong bansa. Pero ito pa rin yung sitwasyon dito sa Guillermo Sanchez Memorial Elementary School sa Tinajeros, Malabon. Katulad ng nakikita nyo, makapal pa yung putik at nandito pa yung mga sira-sirang gamit at upuan, pati na yung mga basurang inanod ng baha. Epekto po yan o pinsala yan ng Super Typhoon Karina at Habagat. Kaya naman isa itong Guillermo Sanchez sa halos 1,000 paaralan na hindi makapagsisimula ng klase bukas. Paghupa ng baha sa Guillermo Sanchez Memorial Elementary School sa Tinajeros, Malabon, makapal na putik, basura at sira-sirang upuan ang tumambad. Ayon sa isa sa mga nagtatrabaho sa paaralan, umabot sa bubong ang baha. Inuna pa raw niyang isalba ang eskwelahan kaysa sa sarili nilang bahay. Kaya doon nag-iiyakan po kami. Po. Unang-una, ma'am, wala kaming nailigtas na ginagamit kahit isa. Hindi ko nga po alam kung saan po ako kukuha ng pambili ulit ng mga gamit ng estudyante ko po. Inurong sa August 5 ang pagbubukas ng klase sa 41 public school sa Malabon at sa lahat ng public at private school sa Marikina ayon sa LGU. Pero sabi ng guro ng Guillermo Sanchez, mukhang hindi pa rin nila kakayanin. Sana lang po matulungan po kami ng LGU para lang po mapalinis po namin ito ng mabilisan. Tsaka konting tulong lang din po para sa ito nga po mga gamit namin, wala na po talaga mapapakinabangan. Sa Quezon City, inurong na sa August 1 at sa August 5 ang pagbubukas ng klase sa 15 paaralan. Sabi ni Mayor Joy Belmonte, iba sa mga yan ay ginagamit pa ng evacuation centers. Kabilang sa naurong ang pasukan ng Masambong High School na sama-samang nilinis ng mga guro, magulang at miyembro ng volunteer organizations.
Sa classroom ito naka-store, naka-imbak yung mga school bags na ipamimigay sana sa mga mag-aaral para magamit nila sa darating na pasukan. Pero katulad nyo, dahil nga binaha itong buong classroom, nabasa rin lahat ng mga school bags. Ito, bubuksan natin isa-isa at pati yung mga laman sa loob, katulad nitong mga pad paper, itong mga notebook, nabasa lahat. Kaya hindi na ito mapapakinabangan. Sa pinakahuling datos ng Department of Education, halos 1,000 paaralan sa 5 rehiyon sa buong Pilipinas ang hindi sasabay sa pagsisimula ng pasukan bukas. Nauna nang sinabi ni DepEd Secretary Sonny Angara na kailangang ituloy ang pasukan para hindi magkaroon ng learning loss. Pero hindi raw pipilitin magbukas sa mga paaralang malubhang nasalanta ng bagyo. Sa pinakahuling tala ng DepEd, halos 18.4 million na estudyante ang naka-enroll sa school year 2024-2025 mula grade school hanggang senior high school kasama ang Alternative Learning System o ALS. Pia, wala pang 2% ng kabuang bilang ng public school sa buong Pilipinas yung hindi makapagbubukas ng klase bukas. Kaya kung pagbabasihan nito ayon sa DepEd, handa na sila para sa balik eskwela bukas. Yan yung latest mula rito sa Malabon. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Darlene Kai. Bukod sa exciting performances sa sold-out concert ni Julian San Jose at Stel ng SB19, in-announce din nila kagabi si Pablo ng SB19 ang newest superstar coach ng The Voice Kids. Narito ang aking chika. Opening number pa lang ng Julie X Stel ang ating tinig concert kagabi. Next na ni Julian San Jose ang kanyang Birit skills na tinapatan din ni SB19 Stel. Sold out ang two-day concert kung saan guests sina Raver Cruz at SB19 members Josh at Pablo. Sa totoo lang po, naniniwala ako sa bawat isa na kakayahan talaga nila ever since. Ako po yung fan talaga ng mga bawat isa nila. Ang sanay puwersa ng dalawang explosive talents, pagkakataon din para mas makilala pa ng fans ang Limitless Star at 18s ang isa't isa. Meron dyan mga fans si Julie na probably hindi pa naririnig ang music ng SB19. So, hopefully magustuhan po nila and sana makisabay sila kung alam nila yung awit. Naging venue rin ang concert para i-showcase ang ganda ng original Filipino music. Kaya't hindi na nakapagtataka na hindi lang mga Gen Z at Millennials ang naka-appreciate ng show. Parehas silang magaling kumanta, magkaiba sila ng type ng songs at saka ng style. Ano po kasama nyo? Kasama ko yung youngest sister ko, kasama yung kanyang anak. And then ito aking niece. Sobrang gagaling na mga batang ito. Kaya we're here for day 1 and day 2. Naging daan din ang concert para makalikom ng donasyon para sa Bayanihan Project ng GMA Kapuso Foundation na tutulong sa mga nasalanta ng nakaraang pagbaha. Sa concert din ni-reveal ang isa pang makakasama ni Julie, Stel at Billy Crawford bilang coach sa The Voice Kids. We are proud to officially introduce the newest coach of The Voice Kids, Pablo! Sa video na ipinost ng show, makikita si Pablo na nakikipagkulitan with his co-coaches. Sabi ni Pablo sa interview ng GMAnetwork.com, happy siya na makakapag-share siya ng knowledge lalo na sa mga bata as a coach ng The Voice Kids. 4 ang sugatan sa karambola ng 3 sasakyan sa Bambang, Nueva Vizcaya. Base sa investigasyon, isang elf truck na puno ng mga pakwan, isang SUV at isang van ang sangkot sa aksidente. Isa sa mga biktimang naputulan ng paa. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng banggaan. Mahigit 30 ang sugatan sa pagsabog sa isang commercial building sa Barangay Pinarik sa Legazpi City. Base sa investigasyon, nangyari ang pagsabog sa gitna ng Blessing sa isang bagong bukas na food stall. Kabilang sa mga sugatan ang 71 taong gulang na paring dumalo sa Blessing. Sa lakas ng impact, 7 pang stall sa loob ng gusali ang nadamay. Gas leak mula sa LPG ang tinitignang sanhi sa pagsabog.
Patuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa insidente. Iniimbestigahan ng lokal na pamahalaan ng Carmen, Cebu ang kumalat na video online kung saan ipinapakain umano ang mga buhay na tuta sa mga sawa at bayawak. Sa video na na-screen record ng mga otoridad, makikita mga tuta na nasa loob ng kulungan ng mga sawa at bayawak. Sa paunang impormasyon mula sa concerned citizens, uploaded ito sa social media page na sinasabing naghahanap ng maampong tuta pero ipinapakain pala sa mga alagang reptile. Sabi ng Carmen Tourism Office, tukoy na ang uploader pero inaalam kung siya ang may-ari ng video at kung sa bayan ng Carmen ba ito nangyari. Hindi raw nila kinukonsinti ang ganitong illegal na gawain. Nakiisa si Sparkle Star Bianca umali sa GMA Kapuso Foundation para maghatid ng tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Karina at Habagat sa Marikina. Namahagi sila ng relief goods sa Barangay Tumana na isa sa mga binahang barangay kasunod ng matinding pag-ulan. Bukod dyan, meron ding handog na libreng laundry services. Kasama rin doon si GMA Kapuso Foundation EVP and COO Ricky Escudero Katibog. Sa mga nais pang magpaabot ng tulong, maaring magdeposito sa mga bank account ng GMA Kapuso Foundation o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin ito online. Iniimbestigahan ng San Juan City LGU ang kumalat na video sa social media kung saan sinasabing nasawi ang mga pusa sa dog pound ng lungsod. Makikita po sa video na kumalat online at ipinaabot sa isang animal rescuer na tila hindi alam ng mga aso ang gagawin matapos maabutan ng baha. May mga pusa rin na hindi na gumagalaw at nakababad na sa tubig. At pagpunta nila sa lugar, 8 pusa ang naabutan nilang wala ng buhay. Na-rescue naman ang 8 pusa at 20 aso. Dinala ang mga ito sa Animal Rescue Group sa Cubao at sa Angulo, Rizal. Ayon sa rescuer, may natanggap silang reports na sinasaktan ng mga hayop doon. Sabi ng LGU, unang beses itong nangyari pero sinusuguro raw nilang may mananagot pag may nakitang kapabayaan. Ayon sa Philippine Animal Welfare Society o POS, dapat tinatanggal sa pagkakatali ang mga hayop kapag bumabagyo o bumabaha. Umiiyak kami habang nagre-rescue kami. Iyak kami ng iyak, ang daming patay na pusa na lumulutang. Merong pusa doon na kahit lunod na siya, try niya i-survive yung sarili niya, critical na siya, nagbibigay pa kami ng first aid agad, nag-try kami ng manual CPR sa kanila. Ang city legal po ay nagkakandak ng isang malawakan at komprehensibong investigasyon patungkol po sa nangyari sa ating San Juan Dog Compound po. Hopefully sana hindi ito ay just an isolation, but we will try to investigate. Bukod sa baha, problema ngayon ng mga nasalantang sakit sa balat matapos mababad sa tubig. Ang DOH sinabing namamahagi na rin sila ng mga gamot para tugunan ang banta ng leptospirosis. Yan ang tinutukan ni Dano Tingkungko. Ang ilang araw na baha sa ilang lugar sa Lingayen, Pangasinan nagdudulot na ng alipunga sa mga residente. Lagi kami nabababad kasi dito pag nagluluto. Mahang po, masakit po. Ang tugon ng Provincial Health Office, may supply ng gamot sa health centers. Si Benjamin nasugat sa binti at mga paa sa kasagsagan ng hanggang dibdib na baha sa Malanday, Marikina. Marami na po akong mga kasama dati na isa kumpare, kaibigan, na mula po nung magbaha, ilang araw lang po lumipas, nung after po na humupa, nilagnat po sila. Tapos nabalitaan ko na lang po, yun nga, na wala na, patay na. Sa evacuation center, niresetahan siya ng gamot. Ilang days na po kami dito. Okay naman po, wala pong lagnat o sinat man lang, wala po. Hanggang ngayon nga po, nababasa pa po ako dahil pabalik-balik po akong bumibili ng pagkain. Ang Department of Health nakaantabay na sa posibleng pagtaas ng kaso ng leptospirosis. Ang leptospirosis ay bacterial infection na nakukuha sa paglusong sa tubig na may ihi ng mga infected na hayop tulad ng daga. Karaniwang pumapasok ang bakterya sa katawan sa sugat, bibig, ilong o mata. Ang sintomas, lagnat, pagsusuka, pagkahilo, sakit ng ulo at kalamnan. Yung sinasabi na incubation period, may panahon siya bago sabihin na natin sa madaling salita, bago mahinog yung
yung sakit. Hindi siya lumalabas agad in the span of 1 to 2 weeks. Sabi ng DOH, madaling agapan ng leptospirosis sa pamamagitan ng prophylaxis o pag-inom ng antibiotic tulad ng doxycycline alinsunod sa reseta at patnubay ng doktor. Kasama ang doxycycline sa umiiral na price freeze. Libre ito sa mga health center at evacuation center pero paalala ng DOH, hindi basta iniinom ang doxycycline. Kailangan doktor ang magre-reseta at ang dosage nito depende sa exposure sa baha. Kasi pagka ang lepto, binigyan mo ng doxy na hindi naman kailangan, magiging super lepto yan. Ang mikrobyo ho kasi may tinatawag na antimicrobial resistance sa mga buntis dahil maaaring maapektuhan yung sanggol sa sinapupunan. At yun naman po mga bata na 12 years old and below dahil nagkakaroon niya ng epekto sa kanilang paglaki. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Top trending ang episodes ng Pulang Araw na ipinapalabas na ngayon sa Netflix Philippines. Yan ang chika ni Lars Santiago. Pulang Araw fever is on. Na kayo ng... Ay, sa inyo. 2 episodes up pa lang on Netflix. Talk of the Town na ang biggest family drama of 2024. Mula sa cinematography, wardrobe, hanggang sa cast and their acting, talagang applauded ng viewers. Kaya kagabi, naging number 1 na ito sa Netflix Top 10 TV shows in the Philippines today. Isa sa mga hinangaan ang top-notch acting ni Rian Ramos na gumanap bilang si Filipina, ang ina ni na Eduardo at Adelina. Sa susunod na tuksohin ng inyong mga alibughang anak ang aking mga supling. Ika nga ng netizens, she is really mothering. Ang saya-saya ko talaga nung nalaman ko na nag-trending ako. I'm so happy na it touched their hearts, na nakita nila yung importance ng kwento. Sa kanyang TikTok account, shinare rin ni Rian ang BTS ng kanyang iconic scene. Makakauwi na tayo sa... Thankful din sa mainit na suporta ng manunood si Alden Richards na gumaganap sa karakter ni Eduardo. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga nakapanood na. Ini-introduce na natin ngayon isa-isa ang mga characters na involved. So, nagsimula sa mga batang... And speaking of mga bata, hinahangaan din ang performance ng mga young Eduardo, Adelina, Teresita at Hiroshi, played by Choco Maafi, Cassie Lavarias, Cheska Maranan at Miguel Diokno. Very impressed nga raw sina Barbie at Rian sa performance ng child actors. Hindi ito ang first time na gumanap na batang Barbie. Yan si Casey. Napakagaling na bata, napakalisto, bibang-biba, napakabait. Sana ay makatrabaho ko pa siya ulit and I'm sure malayo pa ang mararating niya. Nagulat ako, ang gagaling talaga nila. I think if that were me at that age, hindi ko malalabas yung ganong klaseng complexity ng emotion. Biro pa ng mga nakapanood, di pa man lumalaki ang characters ng Team Barda, kinikilig na sila sa mga mini versions. Well, ako super excited din talaga ako makita yung sarili ko dahil syempre Japanese yung yung pananalita ko dito, tapos I think it's a different David Licao ko na makikita nila from the previous shows na I've done. Marami pang dapat abangan, gaya na lang ng karakter ng Japanese actor na si Jackie Wu bilang si Shikara Tanaka, ang ama ni Hiroshi. Ako si Jackie Wu. Pulang araw, mite kudasai. Maraming salamat po. Bukas, mapapanood na ang World TV premiere ng Pulang Araw sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng mga Pilipino. Nakatutok kami, 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube.
Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.